Ang buod ng alamat ni Maria Makiling. Si Maria ay kaisa-isang anak ni Nadayang Makiling at Gat Panahon na parang bathala o engkantado kung sa ngayong pakahulugan. Tangi-tanging mutya ang nabanggit na lakambini sa kanilang tahanan pagkat siya ay bugtong na aliw ng kanyang ama't ina. Siya ang liwanag ng kanilang paningin, siya ang galak ng kanilang puso, anupat sa biglang pangungusap, siya ang kayamanang impok ng kanilang buhay. Sa kanilang katandaan, si Maria ang bango at ang kulay ng mga araw nilang unti-unting nang nawawalan ng sigla't lakas. Si Maria ay hindi tagalupa, bagamat siya ay nakikiulayaw sa madlang kinapal. Gaya na nga ng aking nasabi, nang panahong yaoy, maaaring makipag-usap ang mga tao sa bathala. Maaari silang magkatabi sa lilim ng isang punong kahoy. Maaaring patulong sa kanila ang isang nilikhang nasa kagipitan at ang mga ito naman kung sadyang taimtim sa loob ang paghiling ay hindi magmamaramot. Kung ang pastol ay humihihip ng subing o plauta habang siya ay nagpapalipas ng maligayang sandali sa piling ng mga binabantayang hayop, sa kaginsa-ginsay, sumusulpot na lamang sa kanyang harap ang isang nimpang lipos ng alindog upang makinig at makihati sa kanyang kaligayahan. Naging ugali na ni Maria sa araw-araw halos ang lumawas sa bayan at mamili sa talipapa. Kaparehas ng ibang babae, siya ay nakasuot ng sutlang kung minsan may bordang bulaklak at malalapad ang guhit na siyang kinaugalian ng panahong yaon. Ang kanyang maitim at malagong buhok na kung ilugay ay abot hanggang sakong ay may pahiyas na sariwang bulaklak suha. Sa kanyang dibdib ay nakayakap ang mabangong kwentas ng ilang-ilang, magiliw siyang mangusap at lipos ng galang. Mainhin kumilos na wari bang nahihiya. Bakit ang hawas niyang mukhay salamin ng kagandahan? Bakit ang kanyang mga matay sakdal ng aamo? Maging ang kanyang kapwa babae naaakit bumati sa kanya. Ang mga maginoo sa kanya ay nagyuyuko ng ulo. Si Maria ay laging may kasamang 2 ita sa kanyang pamimili. Ang mga nasabing utusan ay hindi lumalayo sa likod ng kanilang Panginoon. Sa kanilang dalang busto ay maliwanag na mapapansin ang mga luyang kulay ginto na pinamamalit ni Maria. Nang panahong yaoy, walang kwartang katulad ngayon ng ating binibili ng kailangan. Noon, sa halip na ibili ay palitan ang palakad ng bawat tao. Doon nga sa talipapa nagtutungo ang may kailangan. Sari-saring bagay ang matatagpuan doon. May pinatuyong balat ng hayop na may magagandang balahibo, mga banig na yari sa bulit, sa pandang may kulay salit-salit. Mga sutlang habi na may malalapad na guhit at may patak-patak. At kung ano-ano pang kagamitan sa loob ng bahay ang paninda roon. May tanging araw na tinatawag nilang pagpapalitan. Sa araw na yaon, lumuluwas sa bayan ang maraming tao upang makipamalit. Palibhas ay hindi luyang talaga ang ipinamamalit ni Maria, kundi tunay na luyang ginto. Kung kaya, marami ang namimili sa kanya ng iba't ibang lako. Nagkataon namang sa araw na yaoy namamalit si Gat Dula. Bukod sa kanyang ilang kawal na lingkod na kasamay, may kasama pa siyang mga dugong mahal. Si Gat Dula ay taga-Bay, kaya sa kanilang pagtungo sa bayan ng Makiling ay kinakailangan nilang gumamit ng malaking bangka. May kalayuan ang agwat ng 2 bayang nabanggit. Kaya kung sa mga kangga sila sasakay na hila ng mga kalabaw ay tatanghaliin sila ng pagdating. Nawiwili ang lahat sa pagpapalitan ng kanilang daladalahan. Kasing kapal ng mga paninda ang tao sa talipapa. Karaniwan ng dayuhan ang tanging araw ng pamamalitang ukol sa bawat puok. Kaya bukod sa mga sadyang tubo sa Makiling, ay may ibang mukhang mapapansin doon ang mga nangangalakal. Kabilang sa mga liping mahal na namamalit ay si Gat Dula. Nagpapalipas lamang ng maligayang sandali sa talipapa. Nagkataon namang nagkasabay ng pagdampot sina Maria at Gat Dula sa kanilang binibiling balat ng hayop na may magagandang balahibo.
Sa gayong pagkakasabay ay nagkabunggo ang kanilang mga balikat at nagkatama ang kanilang mga mata. Gaanong pagtataka noon ang naghari. Lalo na nang sa di sinasadyay nahawakan ni Gatdula ang malasot lang daliri ng dalaga. Sandali silang nagkatinginan, subalit sa taglay na kayumian ni Maria ay nagyuko ng ulo ang makisig na Gat. Tanda ng paggalang at paghingi ng paumanhin. Bago sila nagkalayoy, isang mahiyaing ngiti ang naitugon ng Lakambini sa mapagkumbabang patawad po ng binata. Buhat nooy naging malimit ang pagdalaw ni Gatdula sa makiling. Subalit, mula rin nooy hindi na niya napagmalas ang maalindog na katauhan ni Maria. Hanggang noong makalipas ang ilang panahong pamumulaklak ng suha, ay saka lamang niya muling napalarang pagmasdan sa dating talipapa ang luwalhating bumihag sa kanyang pihikang pag-ibig. Gaanong gatak niya at tuloy na ibinulong sa kanyang loob ang tiniis kong hirap ang nagdaang mga araw. Marahil ngayoy malulunasan na. Banayad niyang lumapit kay Maria at nagbigay galang. Walang kasintamis na ngiti naman ang isinagot sa kanya. Buhat nooy naging matalik na silang magkakailala hanggang sa nakaraan ng ilang pagbibilog ng buwan sa isang tabi ng batis na umaaliw-aliw sa loob ng gubat ay nahiwatigan. Nahiwatigan nilang sa ubod ng puso'y may nagtitimpi silang pagmamahal. Ito'y nararamdaman nila nang magtama ang matagal ng kanilang mga paningin at hindi maibuka ang kanilang labi ang binibigkas ng dibdib. Sa gayong lihim na pag-iibigan ay nagkayakap ang dati magkalayong langit at lupa. Ngunit ang gayong pagsusuyuan sa nilakad-lakad ng mga araw ay hindi na ilihim sa kaalaman ng ama ni Maria. Sabihin pa ang galit na sigat panahon. Halos mayanig ang buong lawa ng bay. Ganoong damdamin ang nilasap ni Dayang Makiling. Buhat ng mahantong ang bugtong na anak niya'y may kasuyong tagalupa. Ang puso ng ina palibhasay kadluan ng awa, kung kaya di nakatiis si Maria. Madalit salita, dahil sa malabis na pagmamahal ng magulang ay pinagbawalan ang kanyang anak. Sa pool noon, hindi na nakapanaog sa lupa si Maria. Pinutol ni Gat panahon ang patungo-tungo ni Maria sa talipapa. Binawi sa kanya ang nagmamalasakit na magulang ang engkanto ng pagiging tunay na kinapal. Yaon ang pinagmulan tuloy ng pagkakahiwalay ng mga bathala at madlang tao. Subalit, kung umibig si Maria ay minsan lamang at walang kasindakila. Kung siya may hindi na nakakapanaog sa lupa dahil sa wala na siyang kapangyarihang makipaghalubilo sa madlang kinapal, sa alala ni Gatdulay, hindi nagkukulang ang kanyang pagdalaw. Naroong kung minsay, ipamalas siya sa sandaling nag-iisa ang mabuning Gat. Ngunit, pag nilalapitan nito upang yakapin ay bigla siyang naglalaho. Naroong umawit siya ng lubhang matimyas kung nangungulila si Gatdula. Ngunit, pag hinahanap nito kung saan nanggaling ang tinig ay hindi naman malaman. Ano pat ang lahat ay bintay parang panaginip. Walang kasing wagas naman ang pagmamahal ni Gatdula kay Maria. Ang lahat ng pook at nayong niyakapan ni Maria maging ang tabing batis na madalas nilang pinagtatagpuan ay hindi nakaligtaang dalawin. Nang panahong yaoy, malimit ang pagkikipagdigma ng mga bayan sa kapwa-bayan. Di katakatakang lubusin ni Lakan Bunto ang kaharian ng bay na sakop ni Gatdula. Subalit, kung ilang kaharian na ang nakikipaghamok sa matapang na Gat, maamo man lang na mapigilan siya o kaya'y masugatan. Ang dahilan ay sapagkat siya'y tinangkilik ng engkanto ni Maria. Ang adhikaing pag-ibig ng paraluman ay nagiging baluti at kalasag ng mabuning Gat. Marami na siyang napagtagumpayang tabak, ngunit ang hindi lamang niya napasusukot na pagwawagian ay ang kamandag ng pangungulila sa pag-ibig.
Yaon ang dahilan ng kanyang pagkakasakit hanggang sa siya'y naputulan ng hininga. Ang sabi ng alamat, hinihiling ni Maria sa bathalang may kapal na ang kaluluwa ng kanyang irog ay ibigay sa kanya. Nooy yumao na rin ang kanyang mga magulang, kaya't sang-ayon sa sabi ni Maria at Gatdula ang nag-uuwi na naiwang kayamanan at lupain. Subalit, hindi nalilimot ni Maria ang pagkakamasintahin ng kanyang inang si Dayang Makiling sa lahat ng nasa sakupan. Ang pagkamahabagin ni Dayang Makiling sa lahat ng nasa sakupan, ang pagkamahabagin ay minana ni Maria sa kanyang puso sa bawat bakura ng bahay ng kanyang mga sakop. Gaya na rin ng dating ginagawa ng kanyang mga yumaong ina, ay ibinubudbud niya ang mga luyang ginto. Ang sino mang ikakasal sa walang gamit na magarang kasuotan ay inahandugan niya. Ang isang mag-anak na maghahanda ngunit walang magamit na kasangkapan ay kanyang pinahihiram. Ang lahat ng daing at kahilingan ng kanyang mga sakop ay tinutugon niya ng mapagpalang kandili. Ngunit, ang gayong malimit na pagpapahiram ay madalas magbunga ng hindi mabuti. Ang karamihan sa tinatangkilik ni Maria ay hindi marunong tumingin ng utang na loob. Hanggang sa wakas ay nakaisip ang ibang mag-imbot sa di nila pagmamayari. Ang mga kasangkapang ipinahiram sa kanila ni Maria, palibhas ay pawang ginto, kung kaya tikis nilang hindi binabalik. Bakit ang samay hindi lamang inaangkin yaon ng iba, kundi ipinagpapalit pa sa mataas na halaga sa mga taga-ibang bayan? Sa gayon, nang gayoy nayamot si Maria. Tuloy, nawika niya sa sariling, nag-iba na ang panahon. Kaya, pati pahintulot na iginawad niya upang malayang makapanguhan ng sinuman na madlang bungang kahoy sa gubat ay kanyang binawi. Dahil sa pagmamalupit ng tao sa hayop, nang pinagbabawal din niya ang pangangaso, ang paninilo ng mga manok labuyo at pamamana ng mga ibon. Kung ang utos ay sinusuway ng sinuman, ang ginagawa ni Maria ay pinagdidilim ang panahon at pinagbubuhos ang malakas na ulan. Pinagugulong niya ang malalaking tipak na bato sa bundok. Hinahagkis niya ng baliti ang pinakakawalang mababangis na kalabaw at nang marurugis at lumikha ng matinding kidlat. Ang mga yaoy panakot lamang naman ni Maria upang ang mga mangangasong gumagambalang malabis sa katahimikan ng sakop niyang kagubatan ay magsilayo at umalis. Ang aral, una, iwasan ang pagiging makasarili. Pangalawa, ibalik ang mga bagay na ipinahiram lamang sa iyo. Pangatlo, sumunod sa mga batas upang hindi maparusahan. Pang-apat, ang pagiging matulungin sa kapwa ay hindi masama. Ngunit, dapat alam mo kung kailan dapat maghinay-hinay at tumigil sa pagtulong kung ang tinutulungan ay umaabuso na. Panglima, huwag laging umasa sa kapwa. Matutong magbanat ng buto upang umunlad at umasenso.